Dinimolish ng Bucks ang dating number 1 team sa East na Bulls. Mas malaki pa yung sungay ng Milwaukee ngayon, 126-110. Kayod kalabaw pa si Giannis na merong 41 points, 15 rebounds, 9 assists, 2 steals at 2 blocks in 37 minutes. Siya na ang may pinakamaraming 40-point game sa franchise ng Milwaukee Bucks. Expected naman sa kanya yon na siya ang bubuhat ng offense at defense. Pero yung backup niya si Miles Turner at si Ryan Rollins. Na itsapuera tuloy si Kuzma, nasa second unit na. Si Rollins nasa 20.6 rebounds at 4 3-point shot. Nasa almost 50-40-90 si Rollins. Dinikit ko lang sa average dahil siya ang second leading scorer kay Giannis na merong almost 17 points, 3 rebounds, 5 assists, 52% sa field at 42% sa 3-point area. Nasa almost 86% pa sa free throw area. So kung maalala dati si Rajon Rondo ang associate coach ng Bucks, part-timer siya doon. Base kay Bobby Portis, pine-mentor na talaga ni Rondo noon itong si Ryan Rollins bilang maging point guard ng Milwaukee Bucks. Si Rondo ang naging rason kung bakit naging isang effective guard itong si Ryan Rollins. Kapag kasi magkasama si Rollins at si Giannis, mataas ang net rating ng Milwaukee, plus 14. Kapag naman wala si Giannis, nasa plus 8 kapag si Rollins ang nasa court. Kapag parehong tinanggal si Rollins at si Giannis sa loob ng court, meron silang negative 17 sa net rating. Doon nalalamangan ng Milwaukee Bucks. Ang isa pa sa mga identity ng Bucks, defense, lalo na nung nasa kanila pa si Holiday. Nung si Damian Lillard na, lagi lang sila naiiwan sa perimeter Naibalik ni Rollins yun ngayong season. Puwera usog. Tinalo ng Bucks ang Bulls, pero ang number 1 team sa East ngayon hindi Milwaukee kundi Detroit na merong 7-2 record. 1 game behind ang Milwaukee sa number 4. Madali lang kasing tinalo ng Detroit ang Nets galing kina Jalen Duren at Cunningham na emerging duo ng East. Isa din sila sa mga youngest team ng East ngayon na nagiging contender sa playoffs. Ang Rockets naman tinalo ng San Antonio sa in-season tournament. Ginagamit kasi ng Rockets yung defense ng Suns. Na-expose si Wemby. Ginigit-git ni Shepard at Okogie nung first half. Kaya nag-struggle itong si Wembanyama. Parang statement doon, smaller defender ang dapat ilagay kay Wemby. Kaso halos lahat naman ng ilagay mo kay Wemby maliit kumpara sa kanya. Aminado rin naman si Wembanyama na nahihirapan siya sa depensa ngayon na ginagawa sa kanya. Na dino-double team, haharangan din yung passing lane, pero naka-adjust na di umano si Wemby sa defense na ginagawa sa kanya. Parang hindi na ituloy ng Rockets yung defense hanggang second half. Dahil pinaka-focus din ng Suns defense, tanggalin ang space ni Wemby para hindi makadrive. Hindi na maintain ng Houston sa second half. Niyayari na kasi ni Harrison Barnes na meron 24 points, 5 rebounds at 6 out of 9 sa 3-point area. Andun din si Champagny na meron 22 points at 7 rebounds. Based din kay Wemby para maiwasan ang depensang ginagawa sa kanya, kailangan niyang i-improve ang ball handling niya. Pangalawa, sa 2-game stretch na talo ng San Antonio, nalilimit si Wemby sa loob ng paint. Based naman sa mga analyst, dahil nakuha na ni Wemby ang adjustment, possible na lahat ng pwedeng defensive scheme ilalagay kay Wemby bilang pangontra. Kinakailangan kasi ng 2.5 game para ma-figure out ni Wemby kung anong adjustment ang gagawin niya. Versus Rockets, nasa 18 points ata siya nung second half na may total siyang 22 points, 8 rebounds at 4 assists. Na-snap ang 5-game winning streak ng Rockets. Wala pa rin silang tinatalong contender na team sa playoffs. 0-3 ang Houston so far sa mga teams na kasama sa top 6 ng standing. Babawi di umano si Kevin Durant next game dahil nga sumablay yung mga clutch play niya. Sunod na kalaban kasi ng Rockets, Milwaukee Bucks. Easy win naman para sa Nuggets kontra sa Golden State. Gustong lamunin ata ni Aaron Gordon yung ring Kinawawa si Buddy Hield. Gusto lang talagang bumawi ni Gordon. Kung si Jamal Murray lumalakas kapag kalaban ng Lakers, si Aaron Gordon naman lumalakas ngayon kapag kalaban ng Golden State. Bad trip si Aaron Gordon dahil sa 50 points na career high niya na tinalo ng Golden State nung opening night. Hindi na nga niya kinuha yung bola. Versus ulit sa Golden State, nasa 18 points at 3 rebounds. Nag-a-average ngayon si Gordon ng 20 points at 5.7 rebounds per game. So based naman sa mga fans online, nagkadayaan di umano sa game ng Golden State at Nuggets. Hindi para sa game mismo ng dalawang team, kundi para sa mga player na tumaya kay Aaron Gordon. Nakakuha kasi si Aaron Gordon sa first quarter ng 3 rebounds. Merong isang sequence doon na nakuha niya yung rebounds na pang-4 sana, kaso hindi nilagay sa kanya yung stats at nilagay sa team rebound.
Ng mga sumunod na minuto at quarter, hindi na siya nakakuha ng isang rebound at sinasabi pa nga ng mga fans doon, iniiwasan ni Gordon. Pang-apat sana ni Gordon yung nakuha niyang rebound na hindi tinag sa kanya dahil kung nagkataon maraming jackpot. Kaya based sa mga komento online, umiiwas si Gordon sa next 3 quarter na makakuha ng rebound. Ang kalaban niya noon sina Draymond at si Butler pagdating sa positioning. Offensive rebounds, hindi talaga siya basta-basta makakakuha dahil 56 and 48 ang Nuggets. Yung Golden State, 42 and 29. Dapat yung mga fans nilagay na lang kay Tim Hardaway dahil nakatatlo ngayon. Parang MPJ rin yun eh. Si Cam Johnson naman nangangamote pa rin ngayon. 0.1 rebound, 4 assist, 0 out of 3 mula sa field. Nag-i-struggle talaga siya nang dumating dito sa Nuggets. Pero inaasahan na naman kasi mangyayari yun eh. Siya yung best player sa worst team. Sinabi ko na to dati na meron dalawa pang kasama si Jokic, si Jamal Murray, Aaron Gordon, or kaya si Christian Braun. Imbes na maging third option si Cam Johnson, magiging pang-4 or pang-5 siya. Galing sa first option si Cam Johnson, ang pinaka-solution dun, ilagay siya sa dati niyang role, ang 6-man position nung nasa Phoenix Suns pa siya. Si MPJ Batang Quiapo sa Nets, siya ang best player, galing kasi siya bilang third option sa isa sa best team. Napunta ngayon siya sa isa sa worst team. Si Nikola Jokic naman, sayang, isang rebound at isang assist na lang, triple-double na 26 points, 9 rebounds at 9 assists. Undefeated pa rin ang Nuggets sa home court nila. Ang Golden State 1-5 sa last 5 games. Babalik sila sa home court nila para makatapat ang Indiana bago mapasabak sa 6-game road trip. Injured pa si Butler pero naglaro pa rin. Lalo silang mahihirapan makakuha ng panalo kung hindi nila makukuha yung versus Pacers sa kanilang home court. Tinawag na nagmukhang overpaid at role player si Butler kapag wala si Steph. Versus Nuggets, naka 16 points, 3 rebounds at 3 assists. Meron pa siyang 50% sa field. Pero sinabi ng mga fans, pumayag si Butler na ma-outscored siya ni Draymond Green. Kinall out na rin ni Butler na ang problema nasa effort ng mga player ng Golden State, wala sa mga coach. Wala din kasi yung competitive edge nila. Kinall out naman ng mga fans yung sinabi ni Butler na bakit iaasa ni Butler sa role player siya yung bayad ng mahigit 50 million. Diyan nagsisimula yan eh. Pero unusual kay Butler na kapag may injury siya, maglalaro. Dati kasi sa Miami Heat kahit minor injury lang, hindi siya maglalaro. Ngayon, obligado siya. Dati, nire-ready kasi niya yung katawan niya at health status niya sa second part ng season. Ngayon, kailangan niya maglaro dahil nawawala si Steph. Mostly, hindi rin siya ang nagraran ng offense ng Golden State. Si Draymond at si Butler din yung isa sa best defensive duo na nagkaroon ng Golden State ng 8 turnovers pero nakascore ang Nuggets ng 17 points. Nag-a-average pa rin naman si Butler ng mataas sa ngayon. 19 points, 5 rebounds at 4 assists. Nasa 47% sa field at 47% sa 3-point area.